Magandang umaga mga kapatid. Ito po ay parehong titulo lang po ng nakaraang mensahe natin, pero magkaiba. Ano yung ibig sabihin kung pinapakan natin ng Panginoon? So, noong po nakaraan, pinakita natin na isang bagay na pagka pinapakan natin ng Panginoon, yung pinapakan natin kung sino siya, sa ilak ng Diyos at tagapagligtas. May mga bagay rin na ibang napapaloob pagka pinapangaral natin ng ating Panginoon. Dito sa Acts chapter 8, verse 5. Si Pablo at si Felipe, inutusan ng Espiritu Santo na aralan niya ang siyudad ng Samaria. Si Felipe. Ito yung pumunta siyudad ng Samaria. Ito yung kapitulo ng Samaria. At ipinangaral ang Panginoon sa kanya. Yun po sabi ng talata. Pero pag binasa natin, nagpatuloy tayo sa pagbabasa, noong una, ito lang yung sinabing pinangaral niya, kanya. Pinangaral si Kristo, kanya, sa kanila. Pero sa Acts chapter 8, verse 12, but when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. So, ibig sabihin, nung pinangaral ni Felipe si Kristo sa kanila, ay pinangaral niya tungkol sa bautismo. Dahil sabi nga natin, ito ay isang halimbawa ng necessary conclusion. Ano po? Isang bagay na alam na natin. Na isang bagay hindi mo pwedeng malaman, maliban ito na itulong sa iyo. Yun po ay katotohanan kahit anong gawin natin. Hindi mo maaaring malaman ang isang bagay kung hindi tinungo sa iyo. So, ibig sabihin, paano nalaman ng mga taga-Samaria na sila yung mababautismuhan? Samantalang sinabi lang ni Felipe, pinangaral si Kristo sa kanila. In other words, pagka pinangaral mo si Kristo sa sino man, kailangan yung pangalan ng bautismo. Dahil yun ay kasama sa pag-ipinangaral mo ang ating Panginoon. Ito po yung metodology. Sabi, si Kristo tinutukoy, pero ang ibig sabihin ay ang mga aral ng ating Panginoon. Tungkol sa Kanya, tungkol sa kaharian, at tungkol sa bautismo. Kasama yan sa sinabi natin, ipinapakan natin si Kristo sa kanila. Yes, sa bating naman. Sa bating. So, dalawa po inaralan niya pa ni Felipe sa Acts chapter 8, yung mga tao sa Samaria at yung eunuch. So, yung eunuch, ganito na makikita natin. Noong madatnan ni Philip, yung eunuch naglalakbay sa karwahe, may binabasa niya bahagi ng Isaiah. So, simula doon sa talata niyo kanya, sabi ng talata, ipinangaral si Jesus sa kanya. Yan lang, mababasa natin, ipinangaral si Jesus sa kanya. Pero sila nagpapatuloy sa daan. Kasi naglalakbay yung eunuch at pauwi sa Ethiopia. So, nagpatuloy sila sa daan. Now as they went down the road, dahil paglalakbay, they came to some water. And the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?" Ito tubig kanya. Ano nakanda ko yung mabautismuhan? Alam natin later on, itong tubig na ito, ay tubig na, maraming tubig. Dahil nakalusong sila. Hinilubog ni Felipe yung eunuch. So, nakita yung tubig, doon pa lang naisip na niya. Ano nakakanda ko kayo bautismuhan? Ito natin makikita, yung bautismo hindi wisik. Kasi naglalakbay yung eunuch. Ibig sabihin, wala pa siya dalang tubig na inumin. Siyempre meron. Kung bautismo, wisik lang. Doon pala sa karawin, isikan na siya ni Felipe. Bakit naisip lang niya na magpabautismo, nakakit sila ng tubig? So, by necessary influence, ang bautismo ay nangailangan na maraming tubig, di ba? So again, makita natin, ipinangaral si Jesus, ipinangaral ang bautismo kanya. Tatlong pagkakataon, si Pablo, siya nangaral sa Corinth, at sinabi niya, sumulat sa mga taga-Corinto kanya, "For I determined not to know anything among except Jesus Christ and Him crucified." Nasabi lang niya. Wala na siya iba sila. Alam naman siyang detalye kung ano ang kaakibat doon sa Jesus Christ
at siya'y nakahawak sa krus kanya. Pero sa Acts chapter 18 verse 8, si Pablo ang nagsimula sa church sa Corinth kanya. And then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized. Pero sabi ni Pablo, this Christ is crucified. So dito nakikita natin, pag ipinapangalan natin si Jesus o kanyang Ebanghelyo, kasama ang bautismo. Hindi natin pwedeng mahiwalay. Sabihin, kasama yon sa aral ng Panginoon, kasama yon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, na kailangan tayo mabautismuhan. So ang bautismo ay paglulubog. So pag pinangalan si Jesus, kailangan natin ipangalan ng bautismo. Kasama sa aral ng ating Panginoon ang tungkol sa bautismo. Hindi natin maitatatwa yan. So itong talata na nabasa natin, ganoon makikita natin. Lahat ng inaralan, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay pinautismuhan. Kaya lang, yung mga denominations, hindi sila naniniwala doon. Ang bautismo sa kanila ay hindi magliligtas. Meron akong akalat, booklet na wala yun. Hindi ko nakita ko saan. Sinasabi ng mga Baptist na ang bautismo ay hindi magliligtas kanya. Hindi kailangan sa kaligtasan ng bautismo, sabi ng mga denominasyon. Ang sabi nila, ang bautismo actually kanya, ito ay outward sign na isang inward grace. Ano ibig sabihin? Pag kayo naligtas ng biyaya ng Diyos kanya, at pag kayo na bautismo na pinakikita mo, naligtas ka na kanya. So sa kanila, ang bautismo hindi nagliligtas. Naligtas ka na kanya. Ipinakikita mo lang, naligtas ka na kanya. Yun ang bautismo sa kanila. Para hindi tayo paano lang tayo ay nagsisinungaling. Dito po sa Westminster Confession of Faith, ito po ay ginagamit ng mga Presbyterian at mga Baptist sa chapter 14 of Saving Faith. Ganyan. The grace of faith, whereby the elect are enabled to believe to the saving of their souls. Grace yung sinasabi ko. The grace of faith, whereby the elect are enabled. Kung nakikita natin mabuti yan, kung di pupunta sa iyo ang biyaya ng pananampalataya, hindi ka pwede kung sumampalataya na yun. Dahil ang kanilang pundasyon, ang mga tao pinanganak na walang kakayang gawa ng mabuti. Dahil tinanggap nila kakulangan na nanggaling sa kasalanan ni Adam. Yung tinatawag total inherited depravity. Wala ka ng kakayang gawa ng mabuti o unawain mo mabuti. Pag dumating siya biyaya ng pananampalataya, sa pamamagitan ng Espiritu Santo kanya, the elect are enabled to believe to the saving of their souls. It is the work of the Spirit of Christ in their hearts. Yun ang sinasabi nila. Kailangan mo na pumunta sa Espiritu Santo para yung kaisipan ay magkaroon ng kakayaan kay sumampalataya. Kaya naniniwala sila, kailangan ka sumampalataya na para kayo maligtas. At yung pananampalataya hindi galing sa iyo, kundi galing sa Espiritu Santo. Binibigyan kanya kakayaan sumampalataya kanya. In other words, hindi pupunta si Espiritu Santo, hindi ka pwedeng sumampalataya dahil hindi mo maintindihan kanya ang pananampalataya. Sabi nila. Kaya sa kanila, hindi mahalagang bautismo. Bakit kailangan mo mabautismo? Pag dumating si Espiritu Santo, kanya, magkakaroon ka na lang kakaya sumampalataya para maligtas sa iyong kaluluwa. So kung pananampalataya lamang ang maglulot sa iyong kaluluwa, hindi mo kailangan mabautismo. Di ba? Dahil hindi sila naniniwala sa bautismo. Itong mga naniniwala dyan sa Westminster Confession of Faith, hindi sila naniniwala na bautismo ang kiligtas. Yung mga Baptist, ilang beses na makikita natin sa US, yung mga Baptist, kilala tayo. Pag sabi mo ako yung member ng Church of Christ, oh, you're a cult. You're a cult. Alam nila, dahil nilang beses na nagkaroon ng exchange sa pagitan ng mga Baptist at ang mga kapatid. Ang sabi ng mga Baptist dito sa website nito, Baptists believe that the Bible teaches that baptism is important. Ito salita ito important, but not necessary for salvation. Hindi ka kailangan maging matalino para maintindihan mo yung mga pangusap mo yung magkalaman. Bakit siya mahalaga? Pero hindi kailangan siya kaligtasan.
Lahat ng ating ginagawa ay mahalaga sapagkat ito'y mahalaga sa ating kaligtasan. Halimbawa, itong ginagawa natin pagsamba, bakit tayo sumasamba? Ito'y mahalaga. Bakit? Para maligtas ka. Kung hindi ka magsasamba, hindi ka maliligtas. Yan pati. Ay bakit sabi nila, mahalaga, pwede mo kailangan sa kaligtasan kanina. At sabi niya na, for example, the thief on the cross. Totoo po yun. Yung magnanakaw, tuloy siya, kung alam ang tawag yan, hindi siya bautismohan. Hindi kailangan. Bakit? Kasama pa niya tagapagligtas. Eh, kayo tayo, hindi na natin makausap ang Panginoon. Para malaman, ligtas ka na kanyan. Hindi natin siya makausap. So, siya makiat sa langit, dahil natin siya makausap, siya nag-iwan sa atin ng kautusan para malaman natin kung paano maliligtas. Ay yung magnanakaw sa krus, buhay pang Panginoon rin. Ang ating Panginoon, siya nasa lupa, meron siyang kakayahang magpatawad ng kasalanan sapagkat siya tagapagligtas. Walang pagkakaibayan sa isang mayaman na may pag-aari. Meron siyang last will and testament, di ba? Kasi meron rin, buhay pa siya, sulat pa yun. Pero kung buhay siya at nasa kanyang kayamanan niya, pwede kanya bigyan ng kayamanan kung gusto niya. Dahil siyang may-ari ng kayamanan. So, buhay pa ating Panginoon, so siya'y ating tagapagligtas. So, nung yung magnanakaw sa krus, buhay pa ba yung ating Panginoon doon? Buhay pa, tingnan natin. Dito sa Matthew chapter 9, verse 5, ito po isang taong lumpo, sa verse 2. At narito, dinila nila sa kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan, at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi ng lumpo, anak, laksan mo, sinabi sa lumpo, anak, laksan mo ang iyong loob, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na ngayon. Ito, siyempre, yung mga nag-aantay lamang ng bagay para meron sila may sumbong laban sa Panginoon, siyempre, sila ay nandoon sa verse 3. At narito, ang ilan sa mga skriba ay nagsabi sa ilang sarili, ang tangitin na mamusok o blasphemy. At pagkaunawa ni Jesus sa kailang mga kaisipan, ito ang dahilan na sasabihin na si Kristo nating Panginoon Diyos. Dahil nababasa nila ang kanyang kaisipan. Ay sinabi, bakit nang-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Sapagkat alin baga lalong magang sabihin, ipinatatawad ng iyong magkasalanan, o sabihin, magtindig ka lumakan. Mas mahirap, mas madali yung pinatatawad ng iyong magkasalanan. Dahil di mo nakikita yun. Pero tumayo, lumpo, tayo tumayo at lumakan. Hindi siya tumayo. Pwede na pahiya ka. Ano sabi ngayon? Sa verse 6, datapot upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan o ka-authority sa lupa na magpatawad ng magkasalanan. At sinabi ngayon sa lumpo, magtindig ka, buhatin mo ngayong higaan at umibig ka sa iba. Ano yung sabihin? Nagawa ng Panginoon sa mahirap, siya napatawad yung kasalanan ng tao yun. So, nung siya nasa lupa, may kapangyarihan sa magpatawad ng kasalanan. Tanong, buhay pa ba ang Panginoon? No? Buhay pa, hindi pinatawad niya yung bating, hindi kailangan ng bautismo. Yung Saul ka nila, on the road to Damascus, chapter 9, verse 8, hindi naman siya na-bautismo. Ito natin nakikita, nagsisinungaling yung mga tao ito. Ang account ni Apostle Paul sa kanyang conversion, tatlo yun eh. At isa sa mga Acts chapter 22, pasanin natin. Sa Acts chapter 22, ito yung account ni Apostle Paul habang siya nagsasalita sa mga Hudyo kung sina sa Jerusalem. At ipiniliwanag niya kung paano siya naligtas. Basahin po natin. Sabay na bautismo, no? Basahin natin sa Acts chapter 22. Verse 16. Ito sabi ni Anania sa kanya. At then, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at kayo magbautismo at lugasan mo yung magkasalanan na tumatawag sa iyong pangalan. Nung siya nasa daan patungo sa Damascus, sumampalatay na siya sa ating Panginoon. So kung ang pananampalatay, nagligtas at nagpatawad sa kanyang magkasalanan. Ano ba hugasan ng kasalanan sa 22 verse 16? Di ba? So siya na bautismohan. Taliw siya sinasabi ng mga taong ito. And the people gathered in Cornelius' house all experienced salvation without the necessity of baptism. Pero sa verse 14, nabaptize si Cornelius. Ano sabi ni Pedro sa kanya? Para malaman mo ang mga salita na sukat mong ikaligtas kanya. Hindi ba isa sa ang bautismo sa sinabi ng mga Peter?
So, hindi totoo siya nasabi nila. Haka-haka ng kailang imahinasyon. At yung Methodist, ito yung kailang Book of Discipline of the United Methodist Church. Ito ang aklat nila. Article 9, one of the justification of man. We are accounted righteous before God only for the merit of our Lord and Savior Jesus Christ by faith. Naniniwala ito mga Methodist, ang katwiran ng ating Panginoon ay nailipat sa ating pagkisumupalataya. So, kung ang ating Panginoon na matwid, ay walang kasalanan kanya. Kung may nilipat sa iyo kanyang katwiran na walang kasalanan, wala ka na ng kasalanan kanya. And not for our own works or deservings. Wherefore, that we are justified by faith only kanya is a most wholesome doctrine and very full of comfort. Totoo yun. Kung tayo maniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, maganda yun. So tingnan niyo, hindi siya naniniwala sa bautismo. Baptism is not only a sign of profession and mark of difference, whereby Christians are distinguished from others that are not baptized. But it is also a sign, tingnan niyo, outward sign of regeneration for the new birth. So ito yung sign na naligtas ka na ngayon na. So ibang denomination, hindi siya naniniwala sa bautismo. Kasi nung Reformation, meron silang tatlong prinsipyo. Grace alone, ganyan. Faith alone, ganyan. And word alone, ganyan. Kaya hindi siya naniniwala sa bautismo. Lahat sila. Yung galing sa Reformation, ganoon ang paniniwala nila. So ito mga nabanggit natin, hindi sila naniniwala sa bautismo. Pero ano sinasabi ng Biblia? Ito po sa New American Standard Bible, 1995. 1 Peter chapter 3, verse 21. Corresponding to that. Napakaganda lang sa alin na ito. Ano may sabihin? Corresponding to that. Kasi yung nangyari kina Noah at sa kanyang 7 kasama na siniligtas sa tubig kanya ay magkahawig sa bautismo kanya. Kung sila naligtas sa pamagitan ng tubig, tayo ay maliligtas sa pamagitan ng bautismo kanya. Sabi nito, corresponding to that, baptism now saves you. Not the removal of dirt from the flesh, na itong ginagamit natin para magalis na dumi ng ating laman, tayo naliligo. But an appeal to God from a good conscience to the resurrection of Jesus Christ. Alam niyo ito, hindi ko makalimutan ng talatang ito kahit kailan. Noong nagkaroon po ng stroke yung nanay namin, way back, binata pa ako no. So, nandun ako sa bahay ng aking nanaming lolo. Nakaupo ko doon. Eh, may bisita siya na Baptist. Nakikipagana sa lolo sa akin. O, doon ako. May curious lang. Nag-uusap kami, hindi ko masagot. Hindi naman yun eh. And the like figure lang yung kanya. Eh, dahil siya yung kabataan, ako lang kaisipan, hindi masagot. Pero alam natin, mali siya yung Baptist. Ano ba yung like figure? Yun nangyari kay Noah. Kung naligtas sila sa pamagitan ng tubig, hindi malaligtas sila sa pamagitan ng baptismo. Kung hindi, bakit sila pareho? Di ba? Kaya sabi nito, baptism now saves you. Ito po isang salitang madaling maintindihan eh. Ang baptismo ay nagliligtas kanya sa paanong paraan. Pag tayo na baptismo, tayo ay lumalapit sa Diyos para nilisin niya ang ating mga budhi sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. Di ba napakasimple lang mo? Hindi nila maintindihan. Diyan, may dalawang bagay na hindi mo maintindihan dahil mahirap maintindihan. At hindi mo maintindihan dahil ayaw mong intindihin. Yan na mas meron kausap. So, maliwalag yan ang bautismo ng liligtas. Sa Romans chapter 1 verse 3, bakit ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon? Dahil siya nabuhay na maguli, pinatunayan niya na siya anak ng Diyos na may kapangyarihan. So, meron kapangyarihan magligtas. Kaya, according to the resurrection of Christ, sabi ni Apostle Peter, dahil doon pinatunayan niya na siya anak ng Diyos na may kapangyarihan. Nung napangos ako sa Panginoon, ano significance no? Dito sa Matthew 26 verse 27, verse 28, and he took a cup and gave thanks, and gave to them, saying, drink ye all of it. Ito po sa American Standard Bible, na sinulat noong 1901. Tingnan nyo, ye, ganyan.
Ito po yung plural nominative form ng you. Kaya mas maganda pa yung English eh. Saying, drink ye all of it, for this is my blood of the new covenant, which is poured out for many unto the remission of sins. So yung dugo ng ating Panginoon, para saan? Para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. So kinakailangan sa mamatay, upang tumulong kanyang dugo, naglilinis sa ating mga kasalanan. Yun ang dahilan na siya namatay. Tingnan niyo itong phrase na ito, unto remission of sins. So ang dugo ng ating Panginoon ay para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yun ang maniwalag sinabi ng Panginoon. Ang bumunta tayo sa Acts chapter 2, verse 38. And Peter said unto them, repent ye, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Ano yung mga Baptist? Naglalaro sila dito eh. Kung sabi niya, paano pareho yan na yan, yung ye plural, yung ye singular. Sabi ko sa kanya, hindi naman nakitindi. Pag everyone, lahat, di ba plural yan? Eh, ba't maglalaro ka sa ganong sinasabi mo? Ibig sabihin, hindi ba lang ni Pablo o hindi ba lang ni Pedro yung kanyang pagsasalita? Repent ye and be baptized every one of you. Isa lang ba yun o sila lahat? In the name of Jesus Christ, tignan nyo, unto the remission of your sins. And ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Kung babalik tayo kanina, nung ba namatay ang Panginoon, totoo ba na pinatawag doon ang paraan ng pagpapatawad? Totoo yun. Ngayon, kung totoo yun, totoo din ito. Pag nabautisman tayo, yan ang dugo ng ating Panginoon, nililinis niya ang ating mga kasalanan. Pag tayo nabautismuhan, ganyan. Kung ang ating Panginoon ay maniligtas siya sa pamagitan ng pananampalataya lamang, ay ibig sabihin, namatay ang Panginoon dahil ligtas na tayo. Hindi, namatay siya para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. So, nabautismuhan tayo para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. So, maliwanag ng bautismo ay nagliligtas. Yun ba? Dito ang dugo ng Panginoon, ang effect ng dugo ng ating Panginoon, ang paglilinis sa ating mga kasalanan, ay pumupunta sa ating pag tayo nabautismuhan. Yung madaling intindihin yun. Pero sa mga tao ayaw maintindi, mahirap intindihin yan. So Romans chapter 6 verse 3. Or do you not know that as many of us, kasama si Apostle Paul, as we're baptized into Christ Jesus, we're baptized into His death. Ganyan. Siyempre, hindi ito literal. Para tayo pupunta sa krus, pag tayo nabautismuhan. Ang ibig lang sabihin ni Apostle Paul, pag tayo nabautismuhan, tayo nabautis patungo sa kahalagaan ng kanyang kamatayan. Ganyan. Therefore, we are buried with Him, kaya ang bautismo ay lubog, through baptism into death. That just as Christ is raised from the dead by the glory of the Father, even so also should walk in newness of life. Ang parallel ganito, si Kristo napapasok sa namatay. Kasi nabuhay na muli. Pag tayo nabautismuhan, tayo namatay. Kaya namatay sa atin. Atong lumapag katao. Pag tayo nabuhay na muli, tayo nabubuhay sa panibagong buhay. Ano yun? Yun ang walang kasalanan. So, isipin nila na sinasabi niya Apostle Paul. Nabautismuhan tayo pumunta sa kamatayan ng ating Panginoon. Yun ba? Yun ang makikita natin. Bumabalik tayo sa kamatayan niya. Bumabalik tayo sa dugo ng Panginoon na nag-release ng ating mga kasalanan. So, hindi ka mabautismo, paano pupunta doon? Hindi pwede, di ba? So, ang bautismo ay nagliligtas. Ang Panginoon, sa Mark 16 verse 15, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who doesn't believe will be condemned. Dalawa requirement. Okay, kailangan sumapalataya, bautismo at kayo maliligtas. Itong kahalagaan ng pananampalataya ay katulad din ng bautismo. In other words, kung mabaptize ka, hindi ka sumapalataya, hindi ka rin maliligtas. At tuwing kayo sasampalataya, hindi ka nabaptize, hindi ka rin maliligtas. Kailangan dalawang gawin, dahil parang mahalaga. But he who doesn't believe will be condemned. Sabi naman ng bakit? Di ba hindi sinabi ng Panginoon, but he who doesn't believe will not be baptized. Sabi ko, hindi ka mamora mag-isip. Ang bautismo ay bunga ng pananampalataya. Definitely,
Pag hindi ka sumampalataya, hindi ka mabautismohan. So, hindi na siya kailangan sabihin pa yun ng ating Panginoon. Pero importante rito, kailangan ka mabautismo para maligtas ka, di ba? Sa ibang mga bagay na intindihan natin yan. Halimbawa, pagka kayo nag-aaral, paano ka matatapos? Mag-enroll ka muna. O, kailangan mag-enroll. Pagkatapos ano? Kailangan ka pumasa. Mag-graduate ka, di ba? Eh kung pumasa ka, hindi ka nag-enroll. Walang kwento sa eskwelahan yun. Eh kung nag-enroll ka, hindi ka pumasa, hindi ka na mag-graduate. Naintindihan natin yun. Kahit pagdating sa kaligtasan, ba't hindi na naintindihan? Kaya maliwanag yan ang bautismo ay niligtas ayon sa ating Panginoon. Bilis. Lahat ng mga biyayang spiritual kanya sa langit ay nasa ating Panginoon. Kasama ng kaligtasan na yan. Ang kaligtasan nasa ating Panginoon. So maliwanag ko ito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ganyan. So kailangan na kay Kristo ka para tanggapin mo yung mga biyayang spiritual. Hindi ba sabi niya mga sa Paul? E ang tanong, paano ka makapunta kay Kristo? Sa pamagitan ng pananampalataya lamang? Basahin natin ang Biblia. Sa Galatians 3 verse 26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Huwag tayo mabigla kung sinasalitan sons. Bagamat hindi tinutukoy sa mga anak na lalaki, yung generic ang ibig sabihin lahat ng mga anak kanya. Yung po mga bagong salin, dahil sa mga pressure ng mga feminists, pinalitan nila yan. For you are all children of God, ganyan lang. Oh, regardless. Through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ, kaya ano nangyari? Have put on Christ. So kailan tayo napunta kay Kristo? Pag tayo na-bautismoan. So kailan natin tatanggapin yung spiritual na biyaya? Pag tayo na-bautismoan. So kung sumampalataya ka, wala kang spiritual na biyaya, wala kang kaligtasan. Kapag ito sa bautismo lamang, napunta kay Kristo kanya. At tatanggapin mo yung lahat ng mga spiritual na biyaya ng taglay dala sa ating Panginoon. So, o tignan ninyo, ito lahat ng mga halimbawa ng mga naligtas sa aklat na magawa. Ito yung kahalagaan kung bakit kailangan natin tignan lahat. Dahil sa iba-ibang pagkakataon, iba-ibang sinasabi ginawa nila. Tingnan nyo, sa Acts chapter 2, sila yung nakinig, implied na sa sumampalataya, nasa tagay ng puso. Pero hindi nakasulat na sila sumampalataya, pero nakasulat sila nagsisi. At sila ay nabautismohan. Yung mga Samaritans, sila nakinig, at sila sumampalataya, at sila nabautismohan, sinabi sila nagsisi, o nagpahayag na kailang pananampalataya. Yung Ethiopian eunuch, siya ay nakinig, pinahayag niya kanyang pananampalataya, at siya ay sumampalataya, o nabautismohan. Si Saulo, siya nakinig, at siya nabautismohan. Si Lydia, siya nakinig, sumampalataya, siya nabautismohan. Yung jailor, siya nakinig, sumampalataya, at siya nabautismohan. Yung taga-Corinto, sila nakinig, sumampalataya, at nabautismohan. Yung mga taga-Epeso, sila nakinig at nabautismohan. Pag pinagsama-sama mo, ano makikita mo? May pangangaral, sila nakinig, sila sumampalataya, sila nagsisi, nagpahayag at nabautismohan. Yan ang proseso ng kaligtasan. Alam ang common denominator ng lahat na yan. Sino natin na bautismohan? Paano sasabihin na hindi mahalaga ng bautismo sa kaligtasan? Lahat ng mga halimbawa sa aklat na magawa, lahat sila ay nabautismohan. May mga bagay na sinabing hindi nila ginawa, pero nabautismohan sila. So doon natin makikita ang bautismo ay mahalaga sa kaligtasan. Ito ang ginagawa ng bautismo sa atin. Pag tayo sumampalataya, sabi ng Panginoon, sumampalataya, mabautismo, kailangan mo sumampalataya. Kailangan magsisi, sabi ni Apostle Peter, magsisi kayo, right? Kailangan natin ipahayag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng bibig. Sa Romans 10 verse 10, at kayo mabautismo ka. Pag nabautismo ka, nangyayari sa'yo. Number 1, nilagay mo si Kristo sa iyo. Tinanggap mo si Kristo. Sa pagkainabautismo, tinanggap po rin na lahat ng biyaya na kay Kristo.
Pag ikay na bautismohan, nahugasan ang iyong mga kasalanan. Tulad na sinabi ng Ananias, kaya Apostle Paul, hugasan mo yung mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kanya, ano pa? Pinatatawag ng ating mga pagkakasala. Acts chapter 2, verse 38. Tayo yung nagiging malaya sa ating mga kasalanan. Sabi ni Pablo, kayo'y naligtas, tanggapin yung uri ng aral at pininyaral sa inyo kanya. Pag tayo nabaptize, papunta tayo sa kamatayan ng ating Panginoon. Na kung sa tumulong tukoy niya, paugasan ng ating mga kasalanan, at tayo ay pumapasok sa iglesia ng ating Panginoon. Sa 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit, we are all baptized into one body. At tayo na ipanganak na muli. Ito ang hindi maintindihan ng mga born again. Pag tayo, bakit na ipanganak na muli? Hindi tayo na ipanganak in a physical sense. Imposible yun eh. Tayo na ipanganak in a spiritual sense. Bakit? Dati ka mga kasalanan, pero nung ikay na bautismuhan, natanggal ang iyong mga kasalanan, so sa harapan ng Diyos, ikay bago nila lang. Kaya ikay, muling na ipanganak. So yun ang sinasabi sa ang lahat na nangyayari sa atin, pag tayo ay nabautismuhan. So kailangan, ito'y nasa autoridad ng ating Panginoon. Ito'y utos ng ating Panginoon. So kailangan tayo sumunod at mabautismuhan. Otherwise, wala sa hindi mapupunta sa atin lahat yan. In short, hindi ka maliligtas. So paano kayo yung mga denominasyon? So pagka ipinangaral natin si Jesus na ating Panginoon, ipinapangaral natin na kailangan tayong mabautismuhan para tayo maligtas. Kailangan tayong mabautismuhan para mapatawad ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. So yun ang ibig sabihin. Isa sa ibig sabihin lang ipinapangaral ng ating Panginoon. So ito po ang ating mensahe po sa mga kapatid.